Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, ang hiling at panawagan ng kanyang mga taga-suporta. Kinonfirma rin niya ang takot ng kanyang mga kalaban. Siya ang katauhan ng kabaliktaran ng administrasyong ito. Siya ang magbibigay ng direksyon sa kawalang patutunguhan at ng DepEd. Kung meron pang napipintong impeachment, ito po ay dahil sa kanyang kagagawan mismo. Kung wala naman siyang ginawa na mga maanumalya Correct. at labag sa konstitusyon, hindi naman po siguro siya masasampahan ng mga impeachment complaints. Correct. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes Bilionario. Follow-up lang po, Yusek. Makabayan Block said that the premature presidential bid of the Vice President Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, ako po si Dante Maravillas. Mula dito po sa lungsod ng Legazpi sa province of Albay, Philippines to the world. So ngayong hapon na to, as usual, imbitado ko po kayo na sumali dito sa ating usapan, sa ating po discussion ng mga maiinit na issue dito po sa ating paligid. As usual, ang ating pag-usapan po yung declaration ni Sara na tumakbo bilang presidente, susunod na presidente ng Pilipinas. At siyempre, yung kanyang paghingi ng tawad sa mga mamamayang Pilipino dahil sinuport niya daw si Bongbong Marcos. Ngayon, ang sabi ni Jose Castro, may nakalimutan niya siya na hingi ng tawad. Marami niya siya na dapat hingi ng tawad. Sa bagay, tama. Mga kababayan, ang dami niyang nagawang kasalanan sa ating mga mamamayang Pilipino. Tapos sabi ni Sara, mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Yun ang kanyang declaration. Napakaaga pa, nag-declare na siya ng tatakbo sa pagka-presidente. At ibalik daw ang tapang at malasakit. Ibalik mo muna yung confidential funds na nalunok. Yung nalunok for 11 days na confidential funds, ibalik mo muna bago ka magsabing ibalik ang tapang at malasakit. Panahon na. Tandem po si Amy tapos si Sara Duterte. Forever daw sila kasi. Sabi dito, Sara Amy tandem sa 2028. Nakangiting nagbigay ng komento si Senator Robin Padilla nang tanungin ng media tungkol sa maugong na Sara Duterte Amy Marcos tandem sa darating na 2028 national election. Ngayong Merkules, opisyal nang idineklara ni VP Sara ang kanyang presidential bid para sa susunod na eleksyon na itinuturing na pagsilyo sa matagal ng panawagan ng mga Pilipino. Kung susuportahan niya ang isang Sara Amy tandem, sagot ni Padilla, panahon na para maramdaman ng mga Pinoy ang girl power. Ano tingin ninyo mga kababayan? Ngayon, nag-react si Amy Marcos after na mag-announce si Sara Duterte kanina. May official announcement. Sabi ni Amy Marcos, si VP Inday Sara Duterte ang may solusyon. Itinaga lamang niya sa bato ang hiling at panawagan ng kanyang mga taga-suporta. Kinonfirma rin niya ang takot ng kanyang mga kalaban. Siya ang katauhan ng kabaliktaran ng administrasyong ito. Siya ang magbibigay ng direksyon sa kawalang patutunguhan ng bansa. Taglay niya ang tapang at malasakit ng kanyang ama habang bitbit ang karanasan sa pagtulong sa maralita, mga nangangailangan at pinagmalupitan. Siya ang may solusyon, sabi ni Amy Marcos. Anong may solusyon? Baka tulad po ninyo, yung Amy solution, naging Amy konsumisyon. Konsumisyon ng mamamayang Pilipino ang dala ninyo. Di ba ikaw yung silyo ng Unitin, yung tandem?
naging konsumisyon mismo ng iyong kapatid, si Sara Duterte. Pati na kayo, naging konsumisyon din. Itong sinasabi mo ay ni Marcos, natapang at malasakit ng kanyang ama habang bitbit ang karanasan sa pagtulong sa maralita. Tingnan, ipakita mo nga kung sino-sino yung tinulungan yung mga maralita. Kumusta naman yung na-AJK? Tinulungan ba ninyo? Thousands of them, including yung mga bata. Nasabi nga natin, yung mga bata na namatay, alangan man mga adik yun kasi dinajustify na mga DDS na pinatayan yung mga adik. So adik yung 1-year-old, yung 3 years old na namatay na mga bata, 126 of them, mga bata. Mga adik yon, mga nangangailangan at pinagmalupitan. Ang pinagmalupitan po, yung mga victims ng AJK. Nasaan si Amy Marcos? Nasaan kayo, Amy Marcos? At nasaan si Sara? Kaya ito, lahat kasinungalingan yung mga pinagagawa ninyo. Pakinggan ninyo, magtatandim siguro yung dalawa. In-interview mga kababayan. Di magtandim kayo, wala mang problema. Karapatan, sabi ni Mayang Liberal, Party List Representative Laila de Lima. Karapatan naman niyang magdeklara kahit napakaaga. Representative Laila de Lima kay BP Sara, harapin mo na ang mga aligasyon bago ang ambisyon. Correct. Bago yung mag-ambisyon. Kaya sabi ng mga party list congressmen, yung sa party list, si Tinio, may punto siya doon. Itong pagdeklara ni Sara Duterte ay para magamit niya ito. Pagtakpan, mga kababayan, distraction siya. Pagtakpan yung impeachment complaint. So, it is a distraction na niya para iiwas yung atensyon ng tao sa impeachment complaint laban sa kanya. Parang pag-usapan ngayon, ito matagumpay siya sa kanyang distraction po. Pinag-usapan yung kanyang pagkandidato, hindi na yung kanyang paglunok ng 125 million confidential funds, hindi na yung pagbabanta sa ating Pangulo at kung ano-ano pang mga kabuktutan na kanyang ginawa. Pinag-usapan na yung ambisyon niya. Pero hindi tayo papayag na makalimutan yung articles of impeachment, mga kababayan. So ginagamit niya to divert the attention ng mga tao. Tama ito. Eh sabi ni Laila de Lima, harapin mo na ang mga aligasyon bago ang ambisyon. Hindi raw nagulat si ML Party List Representative Laila de Lima sa anunsyo ni Vice President Sara Duterte sa pagtakbong Pangulo sa 2028. Ayon sa kongresista, karapatan ng Vice Presidente na magdeklara ng kanyang political plan. Actually, in-announce na ito noong last year pa kasi kinukulit siya ng mainstream media kung kailan siya mag-announce. Mga first quarter. Basta niya sa 2026, mag-announce na ako. So, nag-announce na. Mga kababayan kanina, this is not a surprise kasi si Sara nga po, atat na atat ng umupo. Gusto sanang umupo noon pa, last year, sa mga rally po, destabilization. Gayak na. September pa gusto nang umupo. Sabi dito sa balita ng Billionaire News, hindi magkamayaw yung mainstream media po. Robin Padilla endorses Amy as BP Sara's running mate. Yung iba, ang gusto siya, si Robin Padilla daw, ang katandem ni Sara. Pero, sabi ni Robin, si Amy niya, testing the waters kung sino sa kanila yung acceptable sa mga DDS. Mga DDS man lang po ang boboto sa kanila. Yun po ang BP ko, si Amy. Panahon na para maramdaman ng Pinoy ang girl power. Sabi po ni sabi ni Robin Padilla. Pakinggan natin yung statement ni Amy Marcos po. Pero napaka-corrupt. Wala pa rin ang gulo-gulo daw, napaka-corrupt. Talagang ang tao galit na at naghihirap. Kaya, kayo man lang po ang galit na galit. Kahit paano, meron tayong pag-asa, meron tayong pinanghahawakan. Sir, officially considering running for VP. Galit na galit, hindi natupad yung mga pangarap Pero ninyo. kung pipiliin po kay ni Sara, ma'am, kung pipiliin kay ni Sara. Thank you, maraming salamat. Hindi niya sinagot. Sara, Sara. Kasi ma'am, girl power daw, ma'am.
Pasaway si Robin. Thank you. Thank you po. Kung pipiliin daw siya, pasaway daw si Robin kasi siya yung ini-endorse. Sabi nga, sagin-sagin man, kunwari pa na ayaw-ayaw. Yung sinasabi nilang girl power, sabi mismo ni yung idol nila, si Digong mismo, ito, Duterte says, presidency not a woman's job. January 14, 2021, hindi ito pambabae. Rodrigo Duterte said, a woman is not fit to lead the Philippines, claiming their emotional setup is totally different from men. This after he announced that his daughter, Davao City Mayor Sara Duterte, is not running for the country's highest post. Yung 2021 pa. Hindi daw fit. Hindi ito pambabae. Alam mo, the emotional setup of a woman and a man is totally different. Ano kayo ngayon? Sino yung susundin ninyo? Si Sara o si Digong? Kung hindi ninyo susundin yung sinabi ni Digong, di ano pat naging supporter kayo? Mismo yung kanyang tatay hindi believe sa babae, hindi believe sa kanyang anak, kailangan sundin ninyo si Digong. Paniwalaan ninyo si Digong. Di ba naniniwala kayo kay Digong? Duda kayo sa kanya? Yan ang sabi niya. Sabi ni genius si Digong. Political genius. Si Digong na inaangaan ninyo mismo na political genius nagsasabi, ang presidency is not for a woman. That is not a woman's job. Naintindihan na ninyo, mga DDS pa ninyo, parehas babae. Hindi man nga naniniwala yung leader ninyong effective na maging leader ng isang babae. Mocha Oson, President Sara Duterte. Malamang mag-iyakan ito pag si Sara po natalo tulad ni Binay. Lahat po na nag-declare ng very early to run for president, talo. At lahat na nag-number 1 sa survey na malayo pa ang eleksyon, talo. Si Binay, si Grace po, si Maruhas. Sabi ni Sara, patawad kung hanggang ngayon ay marami pa rin Pilipino ang nalulunod sa baha dahil sa malawakang korupsyon. Sinupalpal ni Yossi Castro. Sabi ni Yossi Castro kanina, ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano ang kanyang ama, 13,917. Pero yun yung sinasabi natin. Na flood control projects na mukhang hindi naramdaman. Kaya huwag niyang ipahid lamang sa Pangulo ang sinasabing pagbabaha. Dahil kung meron pong naganap na mga bill, at kung talagang walang ghost projects ang dating nakarang administrasyon, hindi natin mararanasan ng ganitong klaseng pagbaha. Tapos yung sabi pa ni Yossi Castro, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang naitulong niya, pareho naman silang nagtulungan dahil ito ay unit team. Huwag niyang suluhin ang credit. Sabi naman ni Father Flavi Villanueva, ito ang Vice President ng bansa na nangangarap maging presidente. Pagkawala ng banan si Father Flavi Villanueva, sa isang social media post na itinuring ng ilan na tila pagmamaliit kay BP Sara Duterte sa kanyang pahayag, kwenestyon ng pari ang bisyon ng Vice Presidente na maging Pangulo. Matapos niyang sabihin na ito ba ang Vice President ng bansa na nangarap maging presidente? Siya yung tumutulong doon sa mga na-AJK ng kanyang tatay. Si Montolfo, may post ngayon, reaction din niya sa announcement ni Sara, 41 minutes ago. Sabi ni columnist Montolfo, nagdeklara ang loka-loka na tatakbo siya sa pagka-presidente sa 2028. Pakinggan ninyo ang pinagsasabi niya. Walang sense. Wala man talaga pong kalatoy-latoy. Binasa yung kanyang statement. Akala natin press con, mag-entertain ng question. Pagkabasa ng kanyang statement pong declaration, humingi muna ng tawad sa pag-support niya kay President Bongbong Marcos. Ito yung press con. Press briefing kanina, pakinggan po natin. Basag na basag dito si Sara Duterte kay Yossi Castro.
Kay Ivan Mayrina, GMA7. Good morning, Yusek Claire. Vice President Sara Duterte has declared her intention to run for president in the 2028 elections. What does the palace have to say about this? Good luck. Good luck, Anya. Good luck. Good luck. Good luck. Have you spoken to the president about this development at ano pong sabi niya? Nadinig niyo po. At sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. Good luck. At nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at humihingi ng patawaran itong sa Vice Presidente. At yun nga po, may mga bahagi nga yung kanyang pahayag that the palace might want to respond to. Unang-una, if I may quote, sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangako binitiwan ng kampanya. At kasunod po nito, humingi siya ng patawad kung tinulungan daw niyang mahalal si BBM bilang Pangulo. Okay, isa-isahin natin. Mas maganda po yan. Humingi siya ng kapatawaran dahil tinulungan niya sa pangangampanya. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal. Correct. Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung Correct. nanalo man ang Pangulo. At nakikita ngayon ng Pangulo at rather ng mga kababayan natin kung sino ba nagtatrabaho. Correct. Isang working president compared sa Vice Presidente. Isa pa ho, again, if I may quote, di ko kinaya maging bahagi ng 2025 budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa gabinete kahit alam ko na since 2023 ang magiging kapalit ang aking impeachment. Pinag-uusapan po ba ang korupsyon, ang katiwalian? Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang opisina at the time, OVP at ng DepEd. Kung meron pang napipintong impeachment, ito po ay dahil sa kanyang kagagawan mismo. Kung wala naman siyang ginawa na mga maanumalya Correct. at labag sa konstitusyon, hindi naman po siguro siya masasampahan ng mga impeachment complaints. Correct. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Follow-up lang po, Yusek. Makabayan Block said that the premature presidential bid of the Vice President is a move to shield herself from the impeachment. Does the palace share this sentiment, or what can you say about that? Maaari, kanilang opinion, pero dapat tandaan po natin, balikan po natin. Dahil sasabi niya para ma-shield siya sa mga impeachment complaints. Hindi po basta-basta ito dapat mahadlangan ng anumang pagreklamo laban sa kanya. Sinabi niya kanina na hiningi niya ng tawad dahil nalulunod tayo sa baha. Pero tandaan po natin, ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano ang kanyang ama. Correct. Asa na? 13,917 na flood control projects na mukhang hindi naramdaman. Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha sa Pilipinas. Huwag niya rin pong kalimutan. Ito, akin pong kinuha ng mga report. 2016, meron pong local lane na bagyo na Nina na nagdulot din ng pagbaha. 2017, Orduha. 2018, Ompong. Nagkaroon ng massive landslide sa Benguet. 2019, Tisoy. 2020, Ambo. Lahat po ito ay may pagbaha. Taong 2020, Rolly. Ito po ang strongest landfalling typhoon noong 2020. Nandyan din po ang Ulysses, Odette at Agaton. So, hindi po pwedeng magmalinis na wala nangyaring pagbabaha sa panahon ng kanyang ama. At nandito pa rin po ang ibang report at kung ipapakita, 2021, nagkaroon po ng malawakang pagbaha sa Davao City kahit walang bagyo. Ito po ang isa. You see? Kita mo? At ang sumusunod, Mahilig siya magturo eh. ito lamang po ang aking na-print at marami pa po. Mismong lungsod We will niya, research. binabaha. Duterte's sluggish typhoon Reich recovery spending. Ayan po nangyari. Taong 2021. 20, Hindi niya po 51 billion per ang mga barrel niya pangyayaring ito. ni Pulong. Kaya wag niyang ipahid lamang sa Pangulo ang sasabing pagbabaha. Dahil kung meron pong naganap na mga build, at kung talagang walang ghost projects ang dating nakaraang administrasyon, hindi natin mararanasan ang ganitong klaseng pagbabaha.
2018, faced with disaster, Duterte falls from view. Ito po, at the time ay wala at hindi makita ang dating Pangulong Duterte. So, Kita mo? ang mga issue pong ito, marami pa po siyang dapat na ihingi ng tawad. Akin pong i-enumerate. At mukhang nakalimutan niya itong ihingi ng tawad. Una po, mas dapat niyang inunang humingi ng tawad sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga biktima ng EJK. Correct. Dapat niya rin pong ihingi ng tawad at nakalimutan niya nang siya ay magsabing mayroon siyang kilalang assassin at handa siyang magpapatay. At ang assassin na to ay nag-agree or sumang-ayon sa kanyang plano. Dapat ihingi niya rin ng tawad ang mga fake news na ibinandera niya sa taong bayan. Ipaghingi rin niya po ng tawad Supalpal si Sara po. mga pagbabakasyon, personal trip, Correct. at itong taon na 2025 ay gumastos ng 7 million, if I'm not mistaken, 2025, gumastos ng 7 million for the staff and the security for her personal trips. Dapat po rin niyang ihingi ng tawad nang tinanggap niya ang pagiging secretary ng DepEd kahit inamin niya na wala siyang kaalam-alam sa pagiging secretary ng DepEd. Correct. At pati ang matatag curriculum ay hindi niya na-review dahil inamin niyang wala siyang alam. Malaking kasalanan po yan sa taong bayan. At dapat din po niyang ihingi ng tawad Kinisa-isa po ni ang puro Musically? paninira. Instead na siya ay magtrabaho at tumulong sa Correct. gobyerno. Matatandaan niyo siguro nung sinabi niyang siya ay may alam di umano na mapababa ang presyo ng bigas. Pero hindi niya gagawin dahil wala siyang balak tulungan ang Pangulo. Yan po ay isang kasalanan sa bayan na dapat niyang ihingi ng tawad. Ihingi niya na rin po ng tawad yung mga fake na student vouchers na ngayon ay sabi ng DepEd ay umaabot na sa halagang 200 million pesos. Matindi. Ihingi niya na rin po ng tawad ang mga panis at nabubulok na pagkain na i-deliver sa mga mag-aaral natin. Pati po yung mga missing school materials na hindi na-deliver sa mga estudyante. Ilan lamang po yan sa dapat niyang ihingi ng tawad sa bayan. USEC Senator Risa recently said that the opposition isn't sure yet whether they would need to form an alliance with the president's camp to slay the vice president's candidacy in 2028. Is the administration open to the idea of forming an alliance with the opposition? Hindi po napag-uusapan. Sa ngayon, hindi pa po yan napag-uusapan. Meron nga po tayong kasabihan at ito'y nabanggit ko na. Ang pagkakaiba ng politician at ng statesman. Ang politician, ang iniisip, ang susunod na eleksyon. Ang statesman, ang iniisip, ang susunod na henerasyon. Sa ngayon po ay wala pa po napag-uusapan at kung meron pong magiging update patungkol po dyan ay ibibigay po agad namin sa inyo. Sunod na tanong mula kay Marisol Halili, TV5. Yusek, magandang umaga. Just one question po. Nabanggit nga kasi kanina ni VP Sara na patawad kung natulungan niyang manalo si PBBM. Is the President also feel the same way? Does the President also feel the same way? Na ihingi niya ng sorry tawad. dahil naging kapartner niya, katandem niya si VP Sara during the campaign? Malamang hindi naman po alam ng Pangulo na ang kanya magiging presidente ay puro bakasyon. At mga vice-presidente na puro bakasyon. Vice-presidente na hindi siya tutulungan. Vice-presidente na ang magiging trabaho ay manira sa gobyerno. Correct. Hindi man propeta. Hindi naman kay niya pagsinsihan PBBM. kung ano nangyari. Ang gagawin lamang po ng Pangulo ay magtrabaho. Kala niya matino Kung si hindi siya tutulungan Sara. ng kanyang vice-presidente, wala naman po magagawa ang ating Pangulo. Saltik kundi pala po. magtrabaho na lamang para sa ating bayan. But ano po ang tingin ng Palas now na nagdeklara Sabi na ng ni Ramon kandidatura Tulfo, luka-luka si niya. VP Sara? Do you feel that she is a strong candidate? Mahirap tibagin? How does the administration feel about it? Wala po nararamdaman ng palasyo patungkol dyan. Depende na po sa tao kung paano nilang susuriin ang mga kandidato. Isipin po nila ang kandidato at magiging leader ay dapat na makabayan. Dapat interes ng bayan ang sinusulong. At maging cautious tayo. Binalatan ni, maging ni Yussi mapanuri Castro si kung Sara. isang Manchurian candidate ba ang Sunog na matutuboy. sunog po.
Sunod na tanong mula kay Ann Soberano. Kaya nang gagalaiti yung mga DDS dito. Reaction lang din ng Malacanang. Ang pag-anunsyo po ngayong ka-early ni BP Sara ng kanyang presidential bid para sa 2028 ay isa po Ay, daw mga strategic DDS. political move na layong Attack. i-shape yung public perception. Probably po humihingi siya ng suporta at maibaba yung impact sa impeachment complaints laban sa kanya. Reaction po. Kaya nga po sinabi natin, isa siya na maituturing na politician. Politician na ang iniisip ay ang susunod na eleksyon. Ang iniisip ay yung pansarili na interes, hindi ang taong bayan. So yun lang po ang nakikita natin kung bakit kaya kailangan niyang magdeklara na siya ay tatakbo na sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon. Salamat, ma'am. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Mag-follow up lang po kami regarding po dun sa na-submit ng ICI na accomplishment report kay President Marcos. Nakita na po kaya ito ni President at may decision na po ba siya kung mag-appoint siya ng new commissioners for the ICI? Inaaral pa po hanggang sa ngayon, medyo makapal po ang report na ibinigay. Pero most probably, maibibigay po agad namin kung ano mangyayari po. At kung magtutuloy-tuloy po ang ICI, ibibigay po din namin ang estado nito. Clarify ko lang, nakita na po ni Pangulo yung report. Opo, nabasa na po to at una po itong binigay sa OES. Thank you, bro. Sunod na tanong mula kay Left Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Ma'am, isinusulong po ni Representative Sendanya na dagdagan yung suporta sa Kalayaan Island. I understand the Marcos administration is pursuing infrastructure development sa KIG po. Kumusta yung mga proyekto doon? Sa ngayon po, nakausap ko mismo si Sec Vince at inutusan po talaga sila ng Pangulo ang puntahan ang Kalayaan Group, Kalayaan Island Group at tignan po kung anong kinakailangan. At sila po ay magmumungkahi na gumawa doon ng port at ng airway. Yung Lawak Island Shelter Port po at Pag-asa Island Airport, may pondo po ito ngayong taon. Sa ating pagkakalam, 2025 ay may pondo. Pero ang sabi po sa akin ni Sec Vince Dizon kanina ay titignan po nila para po mapatupad kung ano yung nais ng Pangulo sa KIG. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, Yusek. Ma'am, tumataas po yung teenage pregnancy at sabi nga ng Commission on Population and Development, 10 to 14 years old po yung mga nabubuntis ngayon dahil na rin sa pagkahumaling sa social media. So ano po yung intervention ng Marcos government dito? Opo, kinausap po natin ang DOH at sinabi naman po nila na meron po daw ngayon na isinasagawa mga sex education na naaayon sa batas at naaayon sa ating kultura. At meron din po adolescent health services na maaaring puntahan ng ating mga kabataan. Hindi po kinakailangan ang permiso ng kanilang mga magulang, maliban lamang kung may mga treatment na gagawin or may ibibigay or gamot na irerekomenda. So, libre po ito. At anytime pwede po silang kumonsulta. So, maliban po dyan, inaalam ko rin po ang maaaring gawin ng DSWD at ako'y nakikipag-ugnayan sa ngayon po sa DSWD. And ma'am, napapanahon na ba? Kasi may mga lawmakers na nagsusulong na to limit the use of social media sa mga kabataan. Magandang suggestion po yan, pero kailangan aralin po. Kailangan aralin dahil ang social media naman po ay may positive, may negative na effects sa atin. Kung ito po yung makakatulong sa ating mga kabataan, pag-aaralan po ito para kung ano man ang kanilang maibibigay na suggestion ay maaaring maipatupad. Sunod na tanong mula kay Janelle Maribohok, UNTV. Yusek, kumara po sa NBI yung vlogger na nagpakalat ng peking medical record ni PBBM. Aminado naman siya na nagkamali at humihingi ng pasensya for engagement lang daw po ito. Ano po masasabi ng palasyo po dito? Ang batas ay dapat ipatupad. Ang lumabag sa batas ay dapat managot. Hindi po kasi ginagawang biro ang pagkukontent. Lalo na kung makaka-apekto to, hindi lamang sa taong ginawa mong subject matter sa iyong content, kundi sa buong tao, sa buong mamamayan na maaari makapanood ng inyong mga fake news.
So nilalabanan po natin ang fake news at hindi po dapat ito gagawin at pagkasabi ng sorry ay tapos na. So tignan na lamang po natin kung anong mangyayari po dyan at kung wala naman siyang kasalanan, ipagtanggol na lamang niya ang kanyang sarili. Pero itutulak po ng palasyo na siya ay makasuhan yung mga nagpapakalat ng pekeng medical, sir. Ang nagsampa naman po ay ang NBI. Kung ano po ang nakikita nilang nilabag sa batas, dapat panagutin. Isang tanong mula kay Maricela Lili, TV5. Yusek, on Congressman Zaldico, kasi Interior Secretary John Vic Remulla mentioned na hindi na sa kanya yon yung paghahabol kay Zaldico, it's up to DFA. Pero dun sa statement ng DFA, sinasabi niya na whole of government approach pa rin ito. So, sino po ba talaga yung lead agency or yung in charge ngayon sa paghahabol kay Zaldico? Okay, nakausap po natin mismo ang DILG. At ang sinabi po nila, ang ibig lamang daw pong ipahiwatig ni Secretary John Vic ay DFA ang maaaring makipag-usap state to state patungkol sa maaaring maitulong ng agaran ng nasabing bansa. Pero ang patungkol po sa operasyon sa Interpol ay nananatili po ito na trabaho po ng law enforcers natin. At mayroon pong mensahe ang DFA at aking pong babasahin. The Department of Foreign Affairs notes the recent statements by Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla on efforts to secure the return of former lawmaker Zaldico to the Philippines. While the DFA values the DILG's collaboration, the DFA clarifies that Mr. Co's arrest and repatriation involve coordinated law enforcement and judicial processes, particularly Interpol coordination. Secretary Remulla's view that the matter rests solely up to the DFA does not fully capture this whole of government approach, which requires joint action across concerned government agencies. The DFA reaffirms its commitment to the rule of law and ensuring that Filipino nationals facing legal accountability return to face due process. We urge the public to share any information on Mr. Co's whereabouts to support these efforts. The DFA stands ready to provide diplomatic assistance within its mandate and in line with established protocols. End of quote. Ma'am, panghuli na lang po. Where are we in terms of looking for Zaldico? Meron po ba tayong bagong detalye na nakuha? Any update? Sa ngayon ay wala pa pong naibibigay sa atin na update. Muli tatanungin ko rin dito ang DILG tungkol po dyan at ang PCTC kung ano na po ang nangyari sa nire-request po natin na cooperation from the Interpol. Wala ng tanong. May follow-up question si Ivan Mayrina, GMA 7. Yusek, nabanggit niyo ang reaksyon ng Pangulo kanina nung nabalitaan itong pagdeklara ni VP Sara ay good luck. Good luck. Can you describe to us how he said that? Ito po ba ay may good luck po kasi na sincere, may good luck na sarcastic? Kapag po kasi nagsasabi si Pangulo ng good luck, nakangiti naman siya eh. So, kung sarcastic to o hindi ko masasabi. Salamat po. Wala ng tanong mula sa... may follow-up ulit si Rafi Aye, Daily Tribune. Ma'am, update lang doon sa issue ng cabinet revamp. Meron po ba? Wala pa sa ngayon. Again, wala pa sa ngayon. Kasi wala pa sa aming ibinibigay na anumang information patungkol dito. Pero kapag meron po, sa amin din po manggagaling agad. Thank you. Balik sa iyo, Yusek Lea. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. makikipagpulong mamayang hapon para sa paghahanda ng pamahalaan para sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Makakasama ng Pangulo sa meeting ang ilang mga opisyal ng Social Secretary's Office o SOSEC at Cultural Center of the Philippines o CCP. Tatalakayin ng SOSEC ang updates hinggil sa paghahanda para sa 40th ASEAN Summit shows na gaganapin sa May 2026.
Magbibigay naman ng update ang CCP tungkol sa paghahanda para sa 49th ASEAN Summit shows na gaganapin sa November 2026. Maliban sa SOSEC at CCP, kasama sa dadalo sa meeting sina Executive Secretary Ralph Recto, PCO Acting Secretary Dave Gomez, PMS Secretary Elaine Masukat at iba pang mga opisyal. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng puspusang paghahanda ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. para sa ASEAN Summit na gaganapin ngayong taon sa Pilipinas. Sa ngayon, ASEAN ready na ang Pilipinas. At bago tayo magtapos, Happy Lunar Year para sa atin lahat. Happy Chinese New Year. At ngayon po ay Year of the Horse. Ibig sabihin, it symbolizes strength, freedom, stability. So, ito po ay isabuhay natin at huwag po tayo magpaka-Trojan horse. Huwag magpaka-Trojan horse. Pero niya, Mr. Maravillas, anong tingin mo? Wala po ito? At walang kinalaman dyan, mga kababayan, yung ating Marcos administration kasi yung kaso niya, nag-ugat po sa AJK sa Davao. Nung mayor pa siya, nag-ugat po doon. At ang mga complainants po, mga pribadong complainant, tinulungan ng simbahan, tinulungan ng mga Makabayan Black, tinulungan ni Trillanes. Walang kinalaman yung Marcos administration. This happens during yung panahon pa na mayor siya. Ang witness laban sa kanya, mga kababayan, si Las Cañas, si Motubato, nandun sila. So, itong declaration ni Sara na tatakbo siya for President, ang reading natin mga kababayan, para yung perception ng mga tao, pag siya po diniliver, nilabas yung warrant of arrest or sa impeachment trial, mga kababayan sa kanya dahil sa mga patong-patong na nagawa niyang kasalanan, yung pagbabanta sa ating Pangulo, yung confidential funds, yung narrative nila kasi ng propaganda, gawin nila ito na yung i-brainwash yung mga tao na this is politics, pinopolitika siya. Yun ang linyahan ng kanyang defense. Kaya siya nag-declare para ma-prevent daw siya na hindi manalo. Yan ang magiging linya ng propaganda nila. Ialam naman po ng mga tao kung ano talaga ang rason kung bakit siya nahaharap sa impeachment. Hindi pa niya kasi sinasagot. May kaso, may dokumento, may trail, money trail mga kababayan. Alangan man hindi siya papanagutin. At lantaran yung pagbanta niya sa ating Pangulo. So all this mga kababayan, ginawa niya. Sige po, bye-bye. God bless. Max Framing and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.